Sindihan mo ang pangarap ng iba, isipin mo na isa ka sa kanila. Huwag kang magpatangay, lakas ay ibigay, hanggat wala ka pa sa tugatog ng tagumpay. Sindihan mo ang pangarap ng iba, isipin mo na isa ka sa kanila. Huwag kang magpatangay, lakas ay ibigay, hanggat wala ka pa sa tugatog ng tagumpay. They were building upon their foundation of faith. Mawala man yan. People come and go. People are born and die. People live and they leave. No? Wala na eh. Si Ben na nandun na sa people. Pero, hindi mawawala ang Santa Mesa, the faith of the people who built upon the foundation will not be destroyed. Bakit? Si Jesus ang nandun. Kaya, sabi nga, huwag na tayong maghanap pa ng ibang matibay na pundasyon. Pag umaalis ang isang pastor o kaya ang mga elders or leaders, for one reason or another, God has His own season, hindi yan matitinag. Amen? Kasi nandyan si Jesus, siya ang pundasyon siya. Kaya minsan, pag mayroong mga bagyo sa buhay, di ba? Nababawasan tayo, di ba? Nawawala, o kaya naliligaw, naman sana, di ba? Pero kailangan nagtatayo muli. Amen? Hindi naman natin titingnan, ay nawala ang pader, tapos titingnan na, ganun lang ba yun? Hindi, di ba? Uy, nawala ang pader natin, ang ating bubong medyo natanggal, di dadagdagan natin. Amen? So, nagtatayo tayo sa ating buhay. Ibig sabihin, ganun din sa ating buhay. Dadaan tayo sa maraming pagsubok, pero hindi ibig sabihin tayo ay susuko. Pangalawang, ano ba yung pangalawang salita na sinabi ko sa inyo? Pagkatapos na lumalapit, ayun, nakikinig. Buti na lang may nakikinig. May sumagot, di ba? Importante ang pakikinig, di ba? Malaking bahagi sa pananampalataya ang pakikinig. Brothers and sisters, pagkatapos tayong mailigtas, okay? Tapos mailigtas, Ephesians 2, verses 7 to, Ephesians 2:7, no? 2:6, 7, 10. For it is by grace we have been saved through faith, and this not from ourselves, it is the gift of God. Diba? Okay, so tayo ay niligtas, pero may continuation yun, ha? Hanggang verse 10. To do the good works which God has prepared in advance for us to do. So, hindi na tatapos, kailangan tapusin natin yung sentence, ha? Hindi lang yung kaligtasan. To do the good works. So, dapat nakikinig tayo, no? Kailangan nating matutunan ang tamang paraan sa buhay. Gagawa tayo ng bahay, natatapos ng ba sa pundasyon? Hindi, di ba? Okay, nandiyan na yung pundasyon. Ano na next? Yung mga haligi. Yung mga haligi natin, ano? Mga elders, mga pastors, mga founders. Tapos, ando na yung bubong, ang pader, at ang dami ka, no? Ipo-furnish natin. So, kailangan nating matutunan. Kasi, yung masaganang buhay, sabi ni Jesus, yung abundant life, kailangan manatili kayo sa akin, makinig kayo, at kayo ay magkakaroon ng bunga. Di ba? Mga bungang pang-eternal, pang-habang panahon. Okay? So, paano ba tayo nakikinig? O paano natin naririnig ang tinig ng Diyos? Alam niyo yung pakikinig, hindi ibig sabihin tenga lang. No? That is a figure of speech. Ang pakikinig, ibig sabihin, ay yung attention mo nasa Panginoon. Paano? Magbabasa tayo ng Biblia. Okay, paalaala lang sa atin, mga kapatid, no? Tayo ba ay nagbabasa ng Biblia? Pangalawa, paano ba natin maririnig ang tinig ng Panginoon? Sa pagsamba. Diba? Napakaganda dito. Saan ka naman makakatagpo na aawit ka na lang, meron ka pa tagatugtog. Diba? Meron ba tagatugtog sa inyo sa bahay o meron na ba tayong -1? Diba? How good and pleasant it is when brothers and sisters live together in unity. Okay? O, pwede tayong magpuri, pwede kayong umawit.
sumayaw, lumulok-sulok doon sa inyong bahay. Pero, di ba kakaiba yung magsasama-sama tayo? Diba? So tayo ipinagsama ng Panginoon. Ano pa? Paano pa natin naririnig? Panalangin. Okay, praise God. Paalala lang sa ating lahat, may prayer meeting tayo, di ba? Yes, di ba? O, ayun. Naririnig natin ang tinig ng Panginoon sa prayer meeting. So, nakikinig, no? Bible study. Bible study natin, mga kalalakihan. Nasa ba mga kalalakihan nga pala? Ayan, nandito. Oh. Yung mga dating young adults, yung dating youth, young adults na. Pero, ang mga fathers, where are the fathers? Di ba? Ayan. Kailangan ay kasama din natin, no? Sa Bible study. Ang mga ina, mga nanay, mga mama, mga mami. Alam niyo po, paalala ko lang sa ating lahat, no? Ito ang panahon para din magbigay ng medyo mas malakas na paalala. Kasi sa mga panahon natin ngayon, mas mahirap makinig. Kasi ang daming ingay sa mundo. Di ba? Mga naglalaban-laban na mga philosophies, mga pamamaraan, mga prinsipyo, mga katuruan. Kahit sino ngayon nagtuturo na, di ba? Tingnan nyo sa social media, ang bawat isa guro eh, no? Di ba? O nasa sa inyo, maniniwala ba tayo sa lahat? Paano natin sasalain yun, mga kapatid? Ano ang gamit nating pangsala sa ating mga makikita o maririnig o mababasa sa social media? Ayan, ito. Thank you, ha. Ang salita ng Diyos, no? Ang pagsala. Kasi iba, magaling magsalita. Di ba? Kompleto pa yan. May background music pa, may graphics. Diba? Wow, ang ganda. Tapos sasabihin mo, teka muna. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos, hindi tayo pwede alok. Marami dyan, kalokohan talaga ang itinuturo, pero hindi na sinasabi na ito ang salita ng Diyos. Meron mas mahigit na masamang panluloko. Yung bang sinasabi nila, sila ay simbahan, pero hindi naman. Kaya mga kapatid, mas mahirap yun. False gospel. Okay? Maraming kulto ang naglipan. So pag hindi natin alam ang ating mga doktrina na tinuturo, hindi tayo nakikinig, ang dali nating papaling-paling. Papaling-paling tayo. So, hindi ko na yan i-elaborate. Ano pa ba ito pa, bakit mahirap makinig? Walang panahon. No? Walang panahon. Kulang ang 24 hours. Talagang napapansin ko yan sa ating ngayon. And I sympathize. Tila tao dun sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ikati, tagumpay man ay naroon. Hallelujah ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Sindihan mo ang pangarap ng iba, isipin mo na isa ka sa kanila. Huwag kang magpatangay, lakas ay ibigay, hanggat wala ka pa sa tugatog ng tagumpay. Sindihan mo ang pangarap ng iba, isipin mo na isa ka sa kanila. Huwag kang magpatangay, lakas ay ibigay, hanggat wala ka pa sa tugatog ng